ito kung paano ang isang tao ay malagana at umunlad ang kanyang buhay. Ulitin ko, sabi po dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Magtiwala raw po tayo, kanino? Sa ating Panginoong Diyos. At yung pagtitiwala raw po na yun ay buong puso at lubusan. Ibig sabihin ng lubusan, walang pagkaalinlangan na ipagkakatiwala natin sa Kanya yung ating trabaho, yung ating kayamanan, yung ating buhay, at yung ating salapi. Ibig sabihin, surrender all. Ang gagawin po natin na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa taong 2026. Napakahalaga na makita ng Diyos yung pagtitiwala natin sa Kanya. At pag ginawa natin yun, sa taong ito, yung pagpapala nga po ay bubuhos sa ating mga buhay. Kaya nga, bakit pinagpapala tayo ng Diyos? Dahil nagtiwala tayo sa Diyos. Hello! Yung pala, kung bakit pinagpala tayo ng Diyos. Kung bakit pagpapalain tayo ng Diyos. Dahil nagtiwala tayo ng lubusan sa Kanya. Amen! Tama po yun. Kasi nagtiwala nga po tayo sa ating asawa eh. Amen? Na tayo, ay yung asawa nyo ay magiging tapat sa inyo. Eh mas more yung Diyos. Dapat masigit na magtiwala tayo sa Diyos kung nagtiwala tayo sa ating asawa. Ganon din. Kung nagtiwala tayo sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating tito at tita, at sa ating mga kasambahay na kasama sa buhay, mas more na tayo magtiwala doon sa Diyos na lumikha sa ating ama, anak, kaibigan, tiyahin, tiyuhin, at iba pang mga tao. Hello! Amen. At pag ginawa raw po natin yon, sabi kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ibig sabihin, under control ka ng Lord. Sa bawat buhay mo ngayong pagpasok ng 2026, mula January hanggang 26, kailangan naroon yung pagpapasakop mo sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa sarili mong lakas, hindi sa sarili mong karunungan, kundi nagtiwala ka na masya-shoulder ng Lord yung buhay mo, yung future mo, yung destiny mo. Yun ang pinaka-the best na kailangan po nating ibigay na term na words na pagtitiwala sa Diyos. At pag nagawa po natin yun, yung minimiti po natin na magandang future sa inaharap, ay ipagkakaloob po yun ng Diyos sa atin. Kaya nga pinagpapala nga po ng Diyos ang mga taong nagtitiwala po sa Kanya. Tingnan si Abraham, tingnan si Job, na sa kabila ng dinanas ni Job na pagsubok sa buhay, nagtiwala siya sa Diyos. Amen? Kahit namatay yung kanyang 10 anak, kahit ninakaw yung kanyang mga alagang mga hayop, at lagyan siya ng sakit ni Satanas, ng mga bukol, ay nagtiwala pa rin siya sa Diyos. At sabi na nga ng kanyang asawa ay, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Ano ang sabi ni Job? Kasaganaan lang ba ang gusto mo? Hindi ang ganitong pangyayari na ibinigay sa buhay natin? At yun ang ginawa ni Job na pagtitiwala sa Diyos. At ano yung nangyari? Doon sa last na sulat niya, binago ng Lord ang buhay ng Job. Dinagdagan yung mga nawala. At ibinalik ang lahat ng kanyang anak na 10. At mas gwapo at mas maganda. Magiging asawa. Kaya, pag nagtiwala po tayo sa Diyos, lahat ng pangit sa buhay natin na nangyari, sa future and past po natin, ay puro maganda na. Sabi ko, puro maganda na. Ang ibibigay niya, pag nagtiwala po tayo sa Diyos. Naririto po, sa Biblia, ang mga patunay. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay hindi mabibigo kailanman. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapariwara ang buhay kailanman. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos kailanman ay hindi na maghihirap. Totoo po yun. Si Job,
Pagkatapos ng kanyang karanasan sa buhay na yun, at pasakit na yun, wala ka nang mababasa sa Biblia na siya'y naghirap. Wala na. Kaya yung pinaka-the best na ibibigay natin sa Diyos yung pagtitiwala. Kaya nga kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos, dahil yun nga po yun na ipinapakita natin sa Kanya. Kaya kung tayo nagtiwala ng lubos-lubos sa Diyos noong 2025, mas higit sa 2026 yung pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, paalala ng Diyos kapag ikaw pinagpapala niya. Kaya, nagpapaalala po ang Diyos pag pinagpala ka na niya. Amen? Sino po yung pinagpala po rito? Amen. Ilan lang? Isa, dalawa? Dapat lahat po pinagpala ng Diyos. Amen. Kasi pag anak ka ng Diyos, pinagpala ka. Hindi lamang po ito patungkol sa pera. Hello, akala nyo, kahit wala kang salapi, eh, hindi ka na pinagpala. No! Yung mula December hanggang January hanggang December, wala kang sakit. Pinagpala ka na niya. Yung mula January hanggang December ay wala kang problema at walang dumating na problema sa iyo, isang pagpapala na po yan. Kaya akala po ng marami, blessing lamang po yung pagpapala at biyaya. No! Yung na-overcome mo yung buhay ng taon na ito, ng 2025, isa na pong biyaya at pagpapala po yun sa buhay po natin. Lagi niyo pong tatandaan, pag buhay ka, natapos ng taon, isang malaking pong pagpapala na po, biyaya na po yun. Bakit? Na-overcome mo yung buhay ng 2025. Kaya yung nga po yung sinabi na, mas sigitin mo pa yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya nga may paalala ang Diyos na kapag tayo po ay pinagpapala niya, ano po yung dapat natin gawin pag pinagpapala na po tayo ng Diyos? Naririto po siya sa Deuteronomio chapter 8 verse 10 hanggang 14 at makinig po kayo at babasahin ko. Kapag kumain ka na at nabusog, purihin mo ang Panginoon mong Diyos para sa mabuting lupain na ibinigay niya sa iyo. Ingatan mo na huwag mong kalimutan ang Panginoong mong Diyos sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin at mga pangangaral na iniutos niya sa iyo sa araw na ito. And 12, baka kapag kumain ka na at nabusog at nakapagtayo ka na ng magagandang bahay at tumira ka na roon at dumami ang iyong mga baka at mga tupa at ang lahat ng mayroon ka ay magtataas ang iyong puso at kalimutan mo ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkailipin. Anong paalala po ng ating Panginoong Diyos? Kapag ikaw ay pinagpala na niya, huwag mo raw po siyang kalilimutan. Hello? Kung bakit nire-remind po ito ng Diyos? Dahil marami nga po siyang pinagpala. Marami nga po siyang binigyan ng biyaya ng mga tao na nakalimot po sa Kanya. Kaya nire-remind niya po ito ngayon. Itong taon pong ito, nire-remind niya yung kanyang mga pinagpala na huwag makalimot. Kaya sabi nga po dito sa Deuteronomio 8:10, kapag kumain ka na at nabusog, purihin mo ang Panginoong mong Diyos para mabuting lupain ibinigay niya sa iyo. Kaya, sabi, pag kumakain ka na raw, lagi kang magpasalamat sa Diyos. Kaya napakahalaga ng sa bawat pagkain mo, ay nagpapasalamat ka sa Diyos. Hindi yung kain ka lang ng kain. Pag nakain yung kanin, yung ulam, yung tinapay, yung kape, yung soft drinks, yung Milo, yung gatas sa lamesa ay wala nang pasalamat. Talagang kain na kagad hanggang mabulunan. Sige, punong-puno yung bunganga, yung bibig. Sa pagkain, hindi na naalala yung Diyos. Yung sinasabi nyo, kapag kumain ka na at nabusog, purihin mo ang Panginoon mong Diyos. Kaya kung bakit tayo nagpe-pray sa hapagkainan para pasalamatan po siya. Biblically po. Kaya kung bakit minsan pagpunta po namin sa inyong tahanan, naroon na bago tayo magsalo-salo sa pagkain ay nauuna yung prayer. Dahil napakahalaga pala na mag-pray tayo at magpasalamat sa Diyos sa bawat pagkain ibinibigay niya po sa atin. Huwag tayong kain ng kain. Huwag tayo subo ng subo na walang pagpapasalamat sa Diyos
Sabi niya, kapag kumain ka na at nabusog, purihin mo ang Panginoon mong Diyos. Ano ibig sabihin ng purihin? Pasalamatan sa lahat ng mga kinakain mo. Hindi yung nguya ka ng nguya hanggang sa nabusog ka. Sabay digahin mo, wala man lang. Lord, salamat po sa pagkain. No. Dapat bago ka kumain, bago mo ipasok yung biyaya at pagpapala ng mga pagkain na binigay sa iyo, Lord, mag-pray ka. Pasalamatan mo na. Yun po yung tamang pagpapasalamat sa Diyos. Bago mo ipasok yung kanin, yung tinapay, yung ulam sa katawan mo, naroon muna yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Yan sabi sa 11, ingatan mo na huwag mong kalimutan ang Panginoong mong Diyos sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin at pangangaral na inutos niya sa iyo mula sa araw na ito. Tingnan nyo? Paalala ng Diyos kapag ikay pinagpala na, sabi niya, ingatan mo na huwag mong kalimutan ang Panginoong mong Diyos. Marami pong tao na nakalimot. Amen? Totoo po yun. Marami. Nung sila ay mahirap, nung sila ay walang trabaho, nung kanilang negosyo ay hindi pa maunlad, puro pangako. Pastor, brother, sister, pag-pray mo po ako, at pag ako nakapagtrabaho na, magpapasalamat ako sa Diyos. At magbibigay ako para sa Diyos. At pag umunlad yung negosyo ko, ay talagang hindi lang ako magsiserve sa Lord, kundi magsusupport ako sa church. At pag ako pinagaling mo, Lord, hindi lang po ako magpapasalamat, hindi lang po ako atin sa church, kundi mananatili ako sa pagdalo sa church. Pero, nung ibinigay na ng Lord yung trabaho, yung kagalingan, yung pagunlad sa negosyo, at iba pa, hindi na nakita si brother, si sister sa church. Amen. Nakalimutan nang magpasalamat sa Diyos. Yung sinabi dito, ingatan mo na huwag mong kalimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin at mga pangangaral. Kaya nang tawag po sa mga taong kung yun na nakalimot ay isang hangal. Bakit? Bakit nasabing hangal? Sa tao nga nagpasalamat ka eh. Sa tao nga nagtanong ka ng utang na loob, mas more doon sa nagbigay sa iyo ng buhay. Nagbigay ng hininga. Nagbigay ng trabaho. Nagbigay ng kagalingan. Ay nagpasalamat ka. Tapos, nakalimutan mo ang Diyos. Kaya nga, paalala ng Diyos kapag ikaw ay pinagpapala niya, ingatan mo na huwag siyang kalimutan. Na pasalamatan. Yun lang yung hinihingi ng Diyos. Hindi pera. Hindi sinabi rito na magbalik ka ng pera. Ano sabi? Huwag mo lang kalimutan, pasalamatan ang Diyos. Yun lang ang gusto niya makita. Mahirap bang gawin ito, brother and sister? Na binigyan ka ng trabaho, pasalamatan ng Diyos. Hindi po mahirap po ito. Mas mahirap pa nga yung magbigay ng pera kaysa magpasalamat sa Diyos. Hello? At sabi sa 12, baka kapag kumain ka na at nabusog, at nakapagtayo ka ng magagandang bahay at tumira roon, at dumami ang iyong mga baka at mga tupa, at ang lahat ng mayroon ka, ay magtataas ang iyong puso at kalimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Tingnan nyo? Nagpapaalala ang Diyos na kapag pinagpapala ka na niya, ay huwag ka raw malaki, mataas sa Kanya. Kaya maraming mga brother and sister nung pinagpala na lang sila malaki na. Eh bakit aatin pa ako dyan? Mayaman ako. Bakit pupunta pa ako dyan? Sila na lang dyan. Kasi may kotse na ako. May bahay na ako. Pinaunlad na ako. Pinayaman na ako. Eh, sabi nga, huwag kang magmataas sa iyong puso. At huwag mong kalimutan ang Panginoon mong Diyos. Tatlong reminder sa tao, kay brother and kay sister, na kapag pinagpala ka na ng Diyos. Una, huwag mo siyang kalimutan pag kumakain ka na, pag nabusog na, at tumaba ka na. Huwag mo siyang kalimutan na pasalamatan. And, pangatlo, huwag mo siyang kalimutan pag binigyan ka na niya ng mga bahay, ng mga ari-arian. At pangatlo, huwag ka nang magmataas sa Kanya. Huwag kang magmalaki sa Kanya pag pinagpapala ka na niya. Kaya kung bakit kinukuha ulit ng Diyos yung pagpapala niya sa tao.
Naunawaan nyo? Kung bakit kinukuha ng Diyos yung pagpapala niya muli sa tao dahil nakalimutang magpasalamat sa Diyos. Kaya para hindi kunin ng Diyos yung pagpapala na ibinigay niya sa atin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Hello, sikreto po yung binibigkas po ngayon, yung sinasabi po ngayon. Hindi po pera ang hinihingi ng Diyos, kundi pagpapasalamat lang sa Kanya. Napakadaling gawin. Kaya kung bakit, minsan, binibless tayo ng Lord dahil sinusubok niya nga po tayo. Kaya tama po yung ginawa nyo ngayon, mga brother and sister. Etong taong ito, pinagpasalamat nyo sa Diyos yung nangyari, naganap, na biyaya at pagpabala, kagalingan nyo noong 2025. Yan yung nais ng Diyos na makita ngayon sa lahat ng mga Kristiyano worldwide. Kaya kung absent ka sa unang araw, sa unang linggo, at sa unang gawain ng Diyos, repent. Magsisi ka ng kasalanan. At kung di mo alam na napakahalaga pala ito sa Diyos, repent. At sa susunod na taon, at sa taon, hanggang nabubuhay ka, huwag mong kalilimutan na magpasalamat sa Diyos sa pagpapalit ng bagong taon. Kaya sabi niya, huwag mo siyang kalimutan na pasalamatan. Kaya paalala ng Diyos kapag ikaw ay pinagpapala niya, sabi niya dito rin sa Deuteronomy chapter 8 verse 15 hanggang 18, na siyang nagpapatnubay sa iyo na malaking at kakilakilabot na ilang na mayroong mga as at nagpapatay at mga alakdan at mga tuyong lupa na walang tubig na naglabas ng tubig para sa iyo mula sa malaking bato, na nagpakain sa iyo sa ilang ng mana na hindi alam ng iyong mga magulang upang kanyang papahamak ka at upang kanyang subukin ka, upang kanyang gugulin ka sa huli ng mabuti. At baka sabihin mo sa iyong puso, ang aking lakas at ang kapangyarihan ng aking kamay ang gumawa sa akin ng kayamanang ito. Ngunit alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang matupad ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya sa araw na ito. Katulad din po ng Deuteronomy chapter 8 verse 10 hanggang 14 at pababa nga po hanggang Deuteronomy chapter 8 verse 15 hanggang 18 na nagre-remind ng Lord na pag naroon na yung pagpapala mo at naroon na yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo, huwag kang makakalimot na magpasalamat sa Kanya. Gawin mo ang lahat ng dapat gawin sa buhay mo sa taong 2026, pero huwag kang makakalimot na magpasalamat sa ating Diyos. Dahil napakahalaga po nang nagbibigay tayo ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang paalala na ito ay nagtuturo sa atin na kapag tayo ay pinagpapala, dapat nating alalahanin ang Diyos at ang kanyang mga gawa. At huwag nating kalimutan ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Dapat tayo magpasalamat sa Kanya at magtiwala sa Kanya at hindi sa ating sariling lakas o kayamanan. Kaya